Munting kasaysayan ng bayan ng Hingyon. Ang Hingyon ay nagmula sa salitang Hingiyon na ang kahulugan ay junction o lugar na pinagdurugtong ang tatlong daanan. Itinatag ang bayan ng Hingyon noong 12 ng Setyembre taong 1982. Ang bayan ng Hingyon ay binubuo ng 12 barangay. 4 dito ay galing sa bayan ng Banawe. Ang mga ito ay ang Barangay Obuag, Uong, Kababuyan South at Northern Kababuyan. 8 naman dito ay galing sa bayan ng Lagawe. Ang mga ito ay ang Barangay Piwong, Bangtinon, Namulditan, Poblasyon, Mompolya, Anaw, Umalbong at Bitu. Noong sinaunang panahon ay payak ang pamumuhay ng mga taga-Hingyon. Noon ay wala pa ang mga modernong kagamitan at teknolohiya at umaasa ang ating mga ninuno sa pagsasaka, pangingisda, pagtatanim ng gulay at pangangaso para sa kanilang ikabubuhay. Kung muli nating balikan ang mga panahong iyon, ay maaalala natin na wala pang kuryente. Gaas na ilaw lamang ang gamit sa gabi. Swerte na kapag may flashlights at Petromax. Wala ding cellphone, walang maayos na mga daan, pahirapan at malimit ang transportasyon at kanayunan ay tanging mga paalamang ang inaasahan upang marating sa iyong paroroonan. Ang mga ninuno natin ay nakayapak lamang at walang magagarbong kasuotan. Ang gamit ng mga kalalakihan ay ang tinatawag na wano o bahag at ang mga kababaihan naman ay tolge o tapis. Ito ang mga kasuotang gawa ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng paghahabi. Ang gamit sa pagluluto ay kahoy na nagmumula sa ating mayamang kagubatan na iniingatan at pinalago ng ating mga ninuno. Ang mga pagkain naman ay galing sa kalikasan, mula sa mga tanim na palay, kamote, gabi at iba pa. Noong taong 1960s hanggang 1980s ay sagana pa ang ating mga yamang tubig sa mga isda gaya ng tilapia, yuyu, dolog, gadyu at mga tikam, batikul, agudong, ginga at iba pa. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nawala ang mga ito bunsod ng pagdating ng ibang uri ng yamang tubig gaya ng golden kuhol, kiwit at mga pestisidyo na naging sanhi ng unti-unti nilang pagkawala. Dati ang mga tao ay payak na nakatira sa mga native houses o bahay kubo na gawa sa kahoy at truno. Ito ay parang isang kwarto kung saan sa sahig ang hapagkainan, sa sahig ang tulugan, at ito na rin ang nagsisilbing sala. Sa gilid nito ay may isang lutuan na kahoy ang gamit sa pagluluto. Sadyang ang payak ang pamumuhay ng mga taga-Hingyon nung sinaunang panahon. Walang mga manggagamot at kung meron man, ay nasa malalayong lugar na kailangan pang baybayin ng maraming oras. Ang mga mumbaki ang tanging inaasahan kung may karamdaman. Sa matinding pananampalataya ng ating mga ninuno sa mga ritual ay napapagaling din naman ang ilang may sakit.
Kakaunti lamang ang mga paaralan noon. Kailangan pang lumuwas sa ibang lugar upang makapag-aral. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit marami sa ating mga magulang ay kulang sa edukasyon, sanhi na rin ng kalayuan ng mga paaralan at dala na rin ng kawalan ng pera at kagamitan upang makamit ang hangarin ng makapag-aral. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon din tayo ng mga paaralan kahit papano. Unti-unting natupad ang pangarap ng karamihan na makahawak ng lapis at papel at formal na mabigyan ng edukasyon. Ganun pa man, hindi natin dapat ikahiya ang ating pinagmulan at nakaraan. Bagkus, dapat nating ipagmalaki, ipagbunyi, at ipagpasalamat na dahil sa ating mga ninuno at mga magulang ay nakamit natin ang ating kasarinlan at kalayaan. Dahil sa kanilang sakripisyo at pagpapahalaga, ikaw, ako, tayo, ngayon ang nakikinabang at tinatamasa ang buhay na hindi man masyadong masagana ay atin namang kinakaya. Itinatag ang unang pamahalaang bayan noong 1982 sa Pumtang poblasyon. Sa kasamaang palad, ang gusali ay sinira ng bagyo kaya inilipat ito sa Kulob kung saan ngayon nakatayo ang ating pamahalaang bayan. Ang mga kasalukuyang namumuno at ang mga sinauna, silang lahat ay nagbigay ng kani-kanilang ambag sa unti-unting paggunlad ng ating bayan. Ang unang nahirang na alkalde ay si Julio Canato at ang vice-alkalde ay si Oscar Lagayan. Ang ikalawa ay si Francisco Uyammi at si Segundo Buminaang naman ang vice-alkalde. Ang ikatlo ay si Alex Dulnuan at ang vice-alkalde ay si Ramon Dulnuan. Noong 1988 ay itinakda ang unang halalang lokal. Ang unang halal na alkalde sa Hingyon ay si Ramon Dulnuan at si Peter Kalingayan naman ang vice-alkalde. Noong 1992 ay itinalaga ang pangalawang halal na alkalde na si Alex Kindipan at ang vice-alkalde ay si Alberto Habbiling. Noong 1995 ay nahalal naman si Geraldo Luglug bilang alkalde at si Alberto Habbiling pa rin ang vice-alkalde. Noong 1998 ay nanalo naman sa pagka-alkalde si Alberto Habbiling at si Joseph Doy Unon ang naging vice-alkalde. Noong 2001 ay nahalal muli si Alex Kindipan bilang alkalde at si Aquilino Namingit naman ang vice-alkalde. Noong 2004 ay muling nahalal si Geraldo Luglug bilang alkalde at si Lolita Habbiling naman sa pagka-vice-alkalde. Noong 2007 naman ay nagwagi si Ramon Tinawi at si Lolita Habbiling pa rin sa vice-alkalde. Noong 2010 ay nanalo naman si Mario Buyukan bilang alkalde at si Marcos Bantian bilang vice-alkalde. Noong 2013 ay dito nagsimula ang pamamayagpag ni Geraldo Luglug bilang alkalde at si Alberto Habbiling naman ang kanyang vice-alkalde. Noong 2016 ay nahalal sa ikalawang pagkakataon si Geraldo Luglug at si Avelino Dinamling ang kanyang vice-alkalde. Noong 2019 ay nahalal na walang katunggali si Geraldo Luglug bilang alkalde at si Alberto Habbiling naman ay bumalik bilang vice-alkalde. Si Geraldo Luglug lamang ang nakasubok ng 3 sunod na termino sa pagka-alkalde. Noong 2022 ay nagwagi naman si Florencio Nalula sa pagka-alkalde hanggang sa kasalukuyan kasama ng kanyang vice-alkalde na si Alan Pegeo. Ang mga tao sa Hingyon ay kilala sa pagiging matalino at matapang. Sa kasalukuyan ay marami rin ang maipagmamalaki ng Hingyon. Ang Hingyon ang bayan sa buong Ifugao na may pinakamaraming pari. Marami na ding mga pastor. Meron na ring mga abogado at hurado.
inhinyero, guro, pulis, sundalo, nurses, mga doktor at iba pang profesional. Sa larangan ng politika, hindi naman matatawaran ang naabot ng mga taga-Hingyon sa pamumuno sa lalawigan ng Ifugao bilang gobernador, vice-gobernador, mga bokal at pangulo ng Sangguniang Kabataan at Liga ng mga Barangay at Philippine Councilors League. Tumingin ka sa paligid, kaibigan. Meron na tayong kuryente kahit brownout paminsan-minsan. Maganda pa rin ang mga tanawin, lalong-lalo na ang mga palayan. Maganda pa rin ang ating mga kagubatan at sariwa pa rin ang hangin. Sayang nga lang, nagsimula ng masira ang ating mga ilog dahil sa basura at kapabayaan ng ilan. Meron na din tayong mga bagong paaralan. Kung dati ay tagpi-tagpi, ngayon ay pwede na ring ipagmalaki. Dito sa mga paaralang ito ay masayang tinutupad ng mga kabataan ang kani-kanilang mga pangarap. Dito rin hinuhubog ng mga guro ang kanilang mga kakayahan at mapayabong ang karunungan. Dito rin magtatapos ang mga hinagpis ng ating mga ninuno na ang tanging pangarap ay mapabuti ang ating hinaharap. Meron na din tayong mga pagamutan at pamahalaang bayan na nagsisilbi sa ating mga pangangailangan. Meron na rin tayong kapulisan at bumbero para sa kaligtasan, kapayapaan at kaayusan. Halos lahat na din ay may cellphone upang magamit sa pakikipag-usap kahit sa malayuan. May internet para sa gamit na pangmaramihan. Sa unti-unting pag-unlad ay andyan naman ang ating mga empleyado ng lokal na pamahalaan na masigasig na ginagampanan ang kanilang sinumpaang katungkulan. Dahil sa kanila at sa pamumuno ng mga opisyal at sa tulong na din ng buong sambayanan, unti-unting bumubukadkad ang liwanag ng pag-unlad. Nagawan natin ng tulay ang ating mga daanan. Nakarating na rin ang mga kalsada sa ating mga barangay. Naayos na din natin ang mga maliliit na daanan. May mga patubig na sa karamihan. Meron na rin tayong gamit sa transportasyon. Sapat na rin ang ating mga paaralan. Nakapagbibigay na ang ating pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayan. Meron na ding trabahong alay ang pamahalaan. Sa panahon ng dilubyo ay meron na rin tayong tulong na maaasahan. Sa panahon ng kagipitan, meron na ring maaring lapitan. Meron din tayong mga pamilihan, lalo na sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Higit sa lahat, meron na tayong mga puok sambahan upang mapabuti ang ating pananalig sa dakilang lumikha. Madami na rin tayong masasayang pinagsamahan bilang isang bayan. Sadya din naman na mayabong ang kultura ng Hingyon dahil napanatili natin ang mga magagandang turo ng ating mga ninuno at magulang. Andyan yung ating mabuting pakikipagkapwa-tao, ang pagiging mabait at matulungin, ang pagiging masipag sa ating mga gawain, ang ating pagiging matapang na labanan ang unos ng buhay, at higit sa lahat, ang pagpapahalaga natin sa ating mga pamilya, kamag-anak, mga kaibigan, at ng ating pinagmulan. Masigit pa ay napanatili natin ang ating mayamang kultura. Ang ating mga awit na kay sarap pakinggan, mga sayaw na kay gandang pagmasdan, at mga kagawiang di mapapantayan. Sa ika-41 na anibersaryo ng ating mahal na bayan ng Hingyon, hindi kaila sa atin na marami pa tayong dapat gawin. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating nasimulan at hindi kakalimutan na ang pag-unlad ay tuloy-tuloy lamang. Pairalin natin ang sipag at pagpapahalaga sa kapwa at kalikasan. Panatilihin ang kapayapaan at pagkakaisa tungo sa maunlad na bayan. At higit sa lahat, ang pagpapakumbaba at pagtalima sa ating mahal na lumikha. Masayang pagdiriwang ng ika-41 anibersaryo
ng ating mahal na bayan. Haggiye Hingyon.